Sa 22 taon na kanyang panunungkulan, gusto nilang burahin lahat ng ginawa ng magkapatid. Paano nila buburahin ang napakataas na tourism arrival dito ngayon sa Coron, na napakarami nating mga kababayan ang nakikinabang, maraming kumikita. Natatandaan ho ba ninyo noong mga panahon noong mga 1980s? Natatandaan ko na ang eroplano na dumadating po rito sa Coron ay yung Pacific Air at saka Airlink, na ang laman ay 5 o di kaya 9. Isang beses lang sa isang araw ang flight. Ngayon, there are 6 regular flights na nagpupunta ngayon dito sa bayan ng Coron, malalaking eroplano. Kadalasan ay 70 pataas ang laman. Ang turismo natin ay lumalaki. Marami pong tayong nakikitang mga bisita. Ang airport terminal po natin ay bago. Ang kalsada buhat sa airport papunta rito sa bayan ay konkreto. At meron pa po tayong Coron Bay Development Project na maraming investor, maraming mga turista, at maraming mamamayan na nakikinabang. Yan lang po ang iilan na gusto nilang burahin dito sa bayan ng Coron. Nakakatuwa po sapagkat hindi lamang sa tulong ng magkapatid na si Joel at saka ni Marjo, kaya naging maunlad ang bayan ng Coron, kasama na ang Kulyon, Busuanga at Linapakan. Dahil sa panunungkulan nilang dalawa ay nakita nating lahat na umunlad ang buong lalawigan ng Palawan. Ako'y nagpapasalamat sa ating gobernador na si Baha Mitra, sapagkat nung unang lumabas itong warrant of arrest sa magkapatid, siya ang unang nagpamisa sa Kapitolyo. Doon namin nakikita na sa panahon ng kagipitan namin nakikita ang mga tunay na kaibigan, ang tunay na mga taong nagmamalasakit at hindi kayo iiwanan. Hindi katulad ng iba, hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan sapagkat alam ko nakilala na ninyo silang lahat. Yang mga taong yan na nakipagkaibigan, nakinabang, pinakilala rito sa inyong bayan, at ngayon, nasaan na po sila? May amnesia na ang mga kaibigan na yan. May amnesia na sila sapagkat hindi na nila kailangan ang magkapatid. Mga kaibigan, kung kaya nilang gawin sa isang dating gobernador at sa isang babae at sa isang nakaupong vice-gobernador, ang gawin nilang alipusta sa mga tao na katulad namin, mag-ingat po kayong lahat. Nasa inyong mga kamay, mga kaibigan. Nasa inyong mga kamay sa darating na eleksyon. Kayo muli ang mamimili. Hindi ko sinasabi sa inyo na botohin ninyo kami. Ang sinasabi ko po sa inyo, pagdating ng eleksyon, piliin po ninyong maigi kung sino ang inyong gustong manungkulan para sa inyong bayan at para sa buong lalawigan ng Palawan. Ang mga taong may tunay na pagmamahal, tunay na siguro masasabi kong damdamin na tumulong sa tao, hindi upang kamkamin ang mga
gusto nilang makuha ng mga lupain dyan sa mga tabi-tabi. Palagay ko, alam na ninyo yan, na halos libo-libo ng hektarya ang nakamkam na nila. Mga kaibigan, mag-ingat po kayong lahat. Sapagkat balang araw ay baka mawalan na kayo ng tirahan, mawalan kayo ng lupain, katulad na nangyari sa ibang bayan kung saan sila naghari at naghari-harian. Mga kaibigan, para sa mga nakakabata natin, na mga leaders, yung ating mga scholars, mga SK, ang bilin ko po sa inyo, tingnan ninyo at makinig kayo ngayon sa mga pangyayari. Dito nyo makikita kung ano ang dapat na panunungkulan na inyong papasukin sa mga darating na panahon. This is the right time for you to choose if you are going to be a good and great leader, or you will just be a powerful and rich leader. Tandaan po ninyo yan. Public service is just what it means. Maglilingkod sa publiko. Yan ay dapat gawin natin with all our might, with all our heart, and with all our love.